Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At as I have said, sa biyaya ng Diyos, last Friday, ang aming bunso na si Leah Athasha. At sa nag-wonder kung saan galing, yung Leah ay galing sa Nelia na kanyang lola. At yung Athasha ay galing sa Constancia na kanya rin namang lola. So combined ang pangalan ng mga lola. Pero joke lang naman ho ito, no? Joke. Kung sakali mang bigyan pa kami ng Panginoon ng isa pang baby na lalaki, pagkukumbine din naman namin yung dalawang lolo. Isang Jose at isang Francisco. Jofran ang labas. Biro lamang ho. Pero kamakailan, nakaupo sa akin si Leah, isa yun sa mga paborito nilang gawin. Madalas akong ginagawang playground ng aking mga anak. At isang gabi ay ako'y nakahiga at umupo sa akin si Leah. Tinignan niya ako at isang seryosong tingin at kala ko kung ano ang kanyang nais sabihin. At bigla niya sinabi, "Daddy, bakit may buhok ka sa ilong?" "Daddy, bakit may buhok ka sa ilong?" At sinabi ko sa kanya, "Leah, kaya may buhok sa ilong ay ang gamit niyan ay para pansala sa mga dumi. Pag nasala ang dumi, yan yung mga paborito niyong pinaglalaruan." Alam niyo na yun, kulangot ang labas. Ang punto ko, kaya ko sinabi ho yun, ay maging ang simpleng buhok sa ilong ay may purpose. Merong gamit. Ang bawat bahagi sa ating katawan na nilagay ng Panginoon ay may gamit. Kahit yung mga bahagi ng katawan na gaya ng sinasabi ng iba na pwede nang alisin, gaya ng appendix o ng tonsil, lahat ng yan ay meron gamit. At nilagay ng Diyos yan na merong purpose. And isa sa mga pangunahing larawan na ginagamit ng salita ng Diyos patungkol sa iglesia ay ang larawan ng katawan. At madalas, inihahambing ang church sa isang katawan. At kagaya ng ating pag-aaralan ngayong umaga, ang bawat bahagi ng katawan ay merong purpose. Walang bahagi ng church na walang halaga. Walang bahagi ng church na hindi kailangan. At kailangan ang bawat bahagi nito ay merong pagkakaisa at merong pagtutulungan at pagmamahalan bilang iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Pagdunaming Diyos, aming Ama sa langit, iyong biyaya, salamat po sa iyong katapatan. Salamat o Diyos, lalo higit sa iyong pagmamahal na sa amin ay nagligtas sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ka, Panginoon. Tunay hindi kami karapat-dapat. Tunay, Panginoon, ang iyong biyaya ay sumagana sa amin. Salamat, Panginoon. At hindi mo lamang kami niligtas, kundi sa biyaya mo kami ay isinangkap mo sa iisang katawan ng aming Panginoong Hesukristo. At yun din, sa disenyo mo, Panginoon, kami ay niloob mo na maging bahagi ng lokal na iglesia, particularly ang iglesyang ito. At sa aming pag-aaral, patuloy ng iyong salita, tulungan mo nawa kami na patuloy pang malaman ng iyong kalooban. Lord, ang mga tamang gawain ay lalo namin mapag-inam, at kung mayroong mga maling gawain at maling paniniwala, sa kapangyarihan ng iyong salita, O Diyos, nawa, O Diyos, ang mga ito ay ma-expose at maalis, Panginoon, na mapagsisihan. At nawa, Panginoon, patuloy mong ingatan ng iyong buong iglesia na makapagbigay luwalhati sa iyong pangalan, magkaroon ng pagmamahalan at pagkakaisa, lalo na sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, tulungan mo po kami, tulungan mo po ako bilang mangangaral, sustentuhan mo po maging pisikal na kalagayan, at lahat ng papuri ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. As we have said kanina, medyo mas magiging malumanay si Brother Paul ngayon dahil hindi pa rin nakaka-recover yung boses. Ang atin hong pinag-aaralan, nandito pa rin tayo sa Romans chapter 12 verses 1 to 5, and still the message is this: we are saved and called to a self-sacrificing service to God, and this must be done in genuine humility in the context of the church.
tayo ay niligtas ng Diyos, at hindi lang tayo basta niligtas ng Diyos, tayo tinatawag ng Diyos sa isang paglilingkod na nandun yung pag-aalay ng ating mga sarili sa Panginoon. As we have read at Pamoso sa Romans 12 verse 1, to offer ourselves as living sacrifices. At paano gagawin ito? Well, dapat gawin ito with genuine humility, as we have seen sa verse number 2 na kung saan verse number 3 na kung saan hindi tayo dapat magkaroon ng mataas na pananaw sa ating mga sarili, at gagawin natin ito sa konteksto ng iglesia. So balikan lang natin mabilis yung mga napag-aralan natin. Sa verse 1, ang sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ito yung matinding demand sa atin ng dahil sa katotohanan na ang Panginoon ay nahabag sa atin, at yung kahabagan ng Diyos ay nakita sa pamagitan ng pagliligtas ni Kristo. So ang kausap dito ni Pablo ay ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ng Ebanghelyo. At kung tayo ay mga mananampalataya ng Ebanghelyo, ito lamang yung tamang response natin, yung tamang pagtugon natin sa Ebanghelyo. And what is that? Offering ourselves as a living sacrifice sa ating Panginoon. So hindi hinihingi ng Diyos ang 10%, hindi hinihingi ng Diyos ang 20, 30, 40, 50. Ang hinihingi ng Diyos ay ang ating buong sarili na ialay natin sa Panginoon. Now, hindi tayo basta mag-aalay ng ating sarili any way we want. Naglagay ng pamantayan ng Diyos, kagaya ng mga alay ng lumang tipan. Hindi basta yung hayop na gusto mo lang ang dadalin, kundi merong mga pamantayan ng Diyos sa uri ng hayop na iaalay sa templo, na dapat ito ay walang kapintasan, walang karamdaman, walang injury. At ganoon din naman sa atin, ang sabi ng Biblia sa verse 2, and be not conformed to this world. Huwag daw tayo umayon sa sanlibutan ito, sa sistema ng sanlibutan na ayaw sa Panginoon. Kundi dapat daw, we must be transformed. At yung transformed dito is in the present tense. We must keep on transforming. Meron tayong patuloy na pagbabago. At ang technical na tawag ho dyan sa theology is sanctification. Patuloy at patuloy tayong magpakabanal at binabanal ng Panginoon. Be not conformed to this world, but be ye transformed. At saan ang unang labanan pagdating sa transformation? Well, hindi sa lifestyle, kung hindi sa mga kaisipan. Ang sabi, by the renewing of your mind. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip, because believe it or not, ang ating kaisipan ay punong-puno ng mga ideya na hindi ayon sa Panginoon. Tayo ay namuhay sa mundo at nalagyan at turuan ng mga kaisipan at pananaw sa buhay na hindi ayon sa kabanalan ng Diyos. And all of this must be transformed. All of this must be renewed. At sa pamamagitan niyan, walang iba kung hindi ng salita ng Diyos. So we must, if we experience the mercies of God, if we want, kung gusto nating ialay ang ating mga sarili bilang haing buhay sa Panginoon, we must be committed sa salita ng Diyos. We must be committed sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbubulay ng salita ng Diyos, at kailangan ibigay natin ang ating mga sarili sa dinisenyo ng Diyos na mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Sang-ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11, ang Diyos mismo ang nagbigay ng mga mangangaral sa loob ng iglesia upang ituro ang salita ng Diyos para ang mga mananampalataya ay patuloy na mag-mature. So we must expose ourselves both privately and publicly sa salita ng Panginoon. That's how we renew our minds. At doon din tayo lalago sa discernment, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And as we have pointed out last Lord's Day, ang larawan ng buhay na inaalay sa Panginoon ay may isang buhay na may sober assessment ng spiritual gifts and abilities, and using those gifts to serve one another in the context of the local church.
We have made clear repeatedly dito sa ating mga pagtuturo na ang pagiging miyembro ng isang iglesia o ng isang samahang relihiyon ay hindi kinakailangan para maligtas. Sana ho malinaw ho yun. Hindi kinakailangan para maligtas ang pag-anib sa anumang iglesia o relihiyon. Pero malinaw sa salita ng Diyos, kung gusto nating ipamuhay ang isang buhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, isang buhay na iniaalay sa Panginoon bilang haing buhay, we must be faithful and committed members of a local church. It is a prerequisite para sa isang tapat na buhay ng isang Kristiyano. At yun yung makikita natin dito sa Romans chapter 12. Pagkatapos sinabi ni Pablo na ialay natin yung ating mga sarili bilang haing buhay, pagkatapos nating nakita na sinabi ni Apostol Pablo na we must not be like the world, but we must be transformed by the renewing of our mind, tumungo si Apostol Pablo sa usapan ng iglesia. Muli, hindi kailangan ng church para maligtas, pero kung mabubuhay tayo ng may katapatan sa Panginoon, hindi option na ating ihiwalay ang ating sarili sa iglesia o sa mga kasamang mananampalataya. And there are 3 important truths na ating tinitignan para ho sa bagay na ito. So number 1, as we have seen 2 Sundays ago, there must be a sober consideration of our gifts. There must be sober consideration of our gifts. Dahil marami at merong diversity sa loob ng church, there is a real danger of pride. Dahil iba-iba tayo dito sa church. Iba-iba tayo ng estado ng buhay, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng family background, educational background, social standing, and so on. Magkakaiba tayo ng pinanggalingan and very prone tayo sa pride. Dahil napakahalaga sa iisang katawan, sa iglesia, ang pagkakaroon ng pagkakaisa ay kinakailangan merong tunay na paglaban sa kayabangan. At dito unang itinutok, kumbaga ni Apostol Pablo, yung kanyang mga kanyon. Ang sabi niya sa verse 3, "For I say through the grace given unto me to every man that is among you," sinabihan niya ang bawat mga Kristiyano sa loob ng iglesia. Ang sabi niya, not to think of himself more highly than he ought to think. Translation, huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag masyadong espesyal ang sukat sa sarili. Huwag masyadong cute o pogi ang tingin sa sarili. Not to think of himself more highly than he ought to think. Now, hindi rin naman option ang masyadong mababang tingin sa sarili. Minsan, may tayong mga nakakausap, na-encounter ng mga Kristiyano, "Ay, Brother Paul, walang-wala ako. Ako'y uod lamang. Wala akong saysay. Wala akong halaga." Hindi naman marapat na gano'n ang atin approach at pananaw sa sarili. Please take note, ang sabi ni Pablo, not to think of himself more highly than he what? Ought to think. There is an ought way to think. Merong tamang paraan kung paano natin titignan yung ating mga sarili bilang mga Kristiyano. Ano ang basihan? Ang sabi ni Pablo, but to think soberly, ibig sabihin may tamang kaisipan, nasa tino, nasa maayos na pagsukat. At ano ang basihan ng sukat? According as God hath dealt to every man the measure of faith. Sang-ayon sa ibinigay ng Diyos. Sang-ayon sa pinagkaloob ng Diyos na pananampalataya. Sa ibang salin, ang sabi, in accordance with the faith God has distributed to each of you. As we have seen last Sunday, na ang pananampalatayang nagliligtas ay galing sa Panginoon. At kasama ng kaligtasan na binigay ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1, we have been blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus, in heavenly places in Christ Jesus. At kasama dito ang mga spiritual gifts. So lahat ng mga nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, lahat ng mga nakaranas ng kahabagan ng Panginoon ay binigyan ng Diyos ng mga kaloob.
Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11 ay ito. 1 Corinthians 12:11. But all this worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he will. At yung tinukoy niyang all this gifts. Pag binasa niyo yung previous verses, ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay yung mga gifts ng banal na Espiritu, at lahat daw ng mga gifts na ito, ang nagwo-work dyan is that one Spirit, the Holy Spirit, at ano daw? The Holy Spirit dividing to every man severally as He will. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay. Ang banal na Espiritu ang nagbigay ng gifts or ng kaloob sa bawat tao, at sa context niyan, bawat Kristiyano sa loob ng iglesia ay binigyan niya ng kakayahan, ng kaparaanan upang makapaglingkod sa Diyos sa konteksto ng lokal na iglesia, at yun yung mga gifts natin. At ang Diyos daw ang nagbigay niyan sang-ayon sa gawa ng banal na Espiritu. So paano natin dapat tignan yung ating mga sarili? Hindi natin dapat tignan yung ating mga sarili na, mahusay ako, gifted ako sa bagay na ito. Mahusay ako, binigyan ako ng kakayahan na ganito. Kailangan nating tignan ang ating mga sarili bilang mga beneficiaries, bilang mga tumanggap lamang, at kahit ano at lahat ng bagay na meron tayo, any available resources na meron tayo, any abilities na meron tayo, any gifts na meron tayo, ay lahat ng ito ay galing hindi sa ating sarili, kundi galing sa Panginoon. And as Apostle Paul said sa 1 Corinthians 4 verse 7, for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Sinong gumawa para iba ka sa iba? Magkakaiba tayo ng gifts. Magkakaiba tayo ng mga kakayahan. Sinong gumawa nun? Walang iba kung hindi ang Diyos. Kahit ang dalawang ang kambal ay may magkakaiba-iba pa rin. Ang Diyos ang may gawa. At ang tanong, anong meron ka na hindi mo tinanggap? Well, wala. Lahat ng meron tayo ay tinanggap lang natin meron sa Diyos, mula sa Panginoon. Even the very abilities na sasabihin nating inborn. Inborn na sa tono. Inborn na talagang very creative. Even those things ay galing sa Panginoon. At ang tanong ni Pablo, now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? Kung tinanggap mo lang yan, bakit ka nagyayabang na parang hindi mo tinanggap? Ano ang punto? Walang lugar ang kayabangan. Walang lugar ang kayabangan sa iglesia ng Panginoon. Walang lugar ang kayabangan sa Kristiyanong pamumuhay. Ang pagiging mayabang at pagiging Kristiyano ay dalawang magkakontrang bagay. Na kahit na meron tayong mga kakayahan, kailangan nating alalahanin at kilalanin ang katotohanan na ito ay binigay lamang sa atin ng Panginoon, at hindi tayo dapat ang maitaas, kung hindi maitaas dapat ang nagbigay nito. Walang iba kung hindi ang Diyos. So we should think according to as God has dealt to every man the measure of faith. So there must be a sober consideration of our gifts. Number 2, a serious consideration of our diversity. Merong seryosong pagbibigay ng konsiderasyon sa ating pagkakaiba-iba. Gumamit si Apostol Pablo ng pamilyar na larawan. Walang iba kundi ang katawan ng tao. Sa verse 4, ang sabi, for as we have many members in one body, and all members have not the same office. That's true. Lahat tayo, with no exemption, lahat ng naririto ay maraming miyembro, at ang miyembro doon ay maraming bahagi ng katawan. Yes? Lahat tayo may maraming bahagi ng katawan. Totoo yun. We have many members in one body. Isang katawan ni Brother Paul, maraming bahagi. Yung iba, mas malaki lang sa iba. Pero isang katawan, maraming bahagi. At ang sabi ni Pablo, and all the members have not the same office.
Bawat bahagi ng katawan ay merong hindi pare-pareho ang gamit. Mga kapatid, kaliwang kamay ni Brother Paul, kanang kamay ni Brother Paul. Parehong kamay yan, pero magkaiba ang gamit. Medyo weird si Brother Paul. Si Brother Paul ay mas dominant ang kanan, mas malakas ang kanan, pero ibang mga bagay ay kaliwa. Ang panulat ko ay kaliwa, ang basketball ko ay kanan, ang bilyar ko ay kaliwa, ang kutsara ko ay kanan, ang baril ko ay kaliwa, ang bowling ko ay kanan. Parehong kamay, pero magkaiba ang gamit. Nakuha ba natin? Again, ang bawat bahagi ng katawan ay may iba't ibang gamit. Now, bakit yan sinabi ni Pablo? At pwede sabihin ng iba, well, obviously, yun ay totoo. Maraming bahagi ng katawan, pero isang katawan. At bawat bahagi ng katawan, magkakaiba ng gamit. That's true. That's very evident, Apostol Pablo. Now, kinuha niya itong katotohanan na ito at in-apply niya sa church. Ang sabi ni Pablo sa verse 5, so we, Christians, in the church, being many, are one body. Tayo daw bilang mga Kristiyano, tayo na mga nakatanggap ng biyaya at kahabagan ng Diyos, tayo na mga iniaalay ang ating mga sarili bilang haing buhay. Again, merong tukso sa mga Kristiyano na basta it's just Jesus and me. It's just me offering myself as a living sacrifice to God, and you should. Pero inilagay ito ni Pablo sa konteksto that we being many are one body in Christ. So nahandoon ang ating diversity. Pinarallel ni Apostol Pablo ang image ng katawan sa image o sa katawan ng ating Panginoong Kristo, and that is the church. Therefore, ang mga katotohanan sa verse 4 ay mga katotohanan din with regards to the church. Anong sabi sa verse 4? For we have many members. At totoo rin yun pagdating sa church. Pagdating sa church, merong diversity. Maraming miyembro sa loob ng church at iba-iba ang mga membro. Again, iba-iba ang social status, marriage status, educational background, magkakaiba ng probinsya na pinanggalingan, magkakaiba ng kultura, family upbringing, magkakaiba maaari ng dialekto, magkakaiba ng edad, magkakaiba ng ugali. Merong outgoing na napakalakas. Pag dumating, alam mo agad na nandun siya. Merong very reserved, introvert, na pag dumating, harap, nandiyan na pala siya. Hindi mo napapansin. Again, iba't iba ang bahagi, iba't iba at maraming iba't ibang klase ng tao sa loob ng church. So again, there is diversity. And that is true. Totoo yun sa katawan, physically, totoo rin yun sa katawan ni Kristo. Now, medyo i-ano pa natin yan mamaya at makikita natin yung halaga. Again, gusto kong paalalahanan that with diversity comes the real danger of pride. Pwedeng magkaroon ng yabang. Pwedeng sabihin ng kanang kamay, mas malakas ako kaysa sa'yo, kaliwa. Pwedeng sabihin ng mata, mas mahalaga ako sa'yo, tenga. Pwedeng magkaroon ng kayabangan, kaya muli nga, ang sabi ni Apostol Pablo, don't think more highly than you ought to think. Ang naglagay sa atin sa katawan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Again, may tendency na hindi lamang maging mataas ang tingin ng iba sa kanilang sarili, and in effect, ang tingin nila sa iba ay mas mababa. At hindi yun marapat sa loob ng church. Example, sa Acts chapter 6 verse 1, ang sabi ng salita ng Panginoon, and in those days when the number of the disciples were multiplied, there arose what? A murmuring of the Grecians against the Hebrews,
Again, yung Grecians dito ay mga Hudyo na lumaki sa mga hentil na bansa. Particularly, may mga Hudyo galing sa Greece or Greek-speaking Jews at dumating sila sa Israel sapagkat Pentecost at nahandun sila at naging mga Kristiyano sila. And meron namang mga Hudyo na talagang Hudyong-Hudyong taga dun sa Israel. At seemingly merong ang tawag dito, racism. Merong pagtatangi. Kami mga Hudyo, Jewish-speaking, Hebrew-speaking Jews. Kayo, mga Hudyo, pero nahaluan na kayo. Greek culture na kayo. Again, this ought not to be sa loob ng church. Anong sabi ni James? Sa James chapter 2 verse 1, "My brethren, have not the faith of the Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with what? With respect of persons." Bakit daw po? Anong binigay na halimbawa ni James? "For if there come unto you, to your assembly, a man with a gold ring in goodly apparel, and there come in also a poor man with vile raiment, and ye have respect to him that weareth gay." Yung gay clothing dyan, hindi yan baklang pananamit. Yung gay clothing dyan is happy clothing. Okay? Maggara na pananamit. Yun yung pinaka-application. "A gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place, and say to the poor, Stand thou there, or sit under my footstool." And translation, pag may dumating dito, naka-Mercedes-Benz, tapos kita mo, naka-Gucci, naka-Prada, ano man yung mga kolorete na, "Hoy, pambira, bigati, dito ka, mayor, dito ka. So may dumating na halatang, let's say, mahirap, "Hoy, diyan ka." Ang sabi ng Biblia, hindi dapat ganun sa church. Yes, may diversity. But we are what? One body. Tayo ay iisang katawan. At anong sabi, balik tayo kay sinabi ni Pablo sa verse number 4, "And all members have not the same office." Hindi lamang iba-iba tayo ng background, ng kultura, ng edukasyon at iba pa. There are diversity of gifts. May iba't ibang kaloob ang Panginoon, may iba't ibang kakayahan na binigay ang Diyos. As I've said kanina, parehong kamay, kaliwat kanan, pero magkaiba pa rin ng gawain. May mga ginagawa tayo na puro yung kanan ang gamit natin. May mga ginagawa tayong puro yung kaliwa ang gamit natin. Subukan mong pagbalik-tarin, kutsara sa kaliwa at tinidor sa kanan. Mahihirapan. Magkaiba pa rin ng gawain ng dalawang kamay. At ito ay dahil sa gawa ng banal na Spirit, as we have read kanina sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, "But all this worketh the one and the same self-same Spirit, dividing to every man severally as he will." So again, magkakaiba ng office, magkakaiba ng kaloob, and may danger ng pride dahil doon, may danger ng overestimation, pero meron din naman may danger din naman ng underestimation. Tingnan muna natin yung danger ng overestimation. 1 Corinthians 12 verse 21, ang sabi, "And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again to the head to the feet, I have no need of thee." Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng ulo sa paa, pag pinapili ka, alin ang puputulin, ulo o paa? Pag pinapili ka, sino pipili ng ulo? Puputulin ng ulo. Sino pipili putulin ng paa? Hindi nga, pag pinapili ka lang. Naturally, pipiliin natin, paano lang ang alisin? Kasi pag punutol ang ulo, so again, may natural tendency na mas mahalaga ang ulo. Pero hindi pwede sabihin ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Hindi pwede magmayabang ang ulo na i-overestimate niya ang kanyang sarili.
Pero meron din naman danger ng underestimation. Sa verse 15, 1 Corinthians 12, ano sabi? If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body. Is it therefore not of the body? Hindi pwede sabihin ng paa kasi hindi ako ang kamay. Buti pa ang kamay, ang dami niyang nagagawa. Buti pa ang kamay, laging busy. Buti pa ang kamay, kahit yung mga pulidong mga bagay, ang galing gumawa ng art. Pero hindi pa sabihin ng paa kasi hindi ako kamay. Kasi hindi ko nagagawa yung nagagawa ng kamay. Hindi ako bahagi ng katawan. Sana walang sino man naririto nag-iisip, dahil hindi ko nagagawa yung nagagawa ni Brother Paul, dahil hindi ko nagagawa yung nagagawa ni kapatid ng ganito, ni sister ganito, hindi ako. No. That's underestimation. Bakit? Dahil lahat tayo ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. Lahat ay may gamit. Hindi pare-pareho ang gamit, pero lahat ay may gamit. Ang buong church, ang bawat bahagi ng church ay merong gamit at ito ay binigay ng banal na Espiritu. At kapag sinabi natin na, kasi wala naman akong kayang gawin, kasi di naman ako mahalaga, we are actually blaming and putting stain sa pangalan ng banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu ang nagkaloob nito. Ang banal na Espiritu ang nagbigay. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 12 verse 17, if the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole body were hearing, where were the smelling? Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pandinig? Kung ang buong katawan ay pandinig, nasaan ang pangamoy? Kung lahat tayo ay pare-pareho ang kayang gawin, hindi magfa-function ng maayos. It will not function as it should. Can you imagine? Ang ulo mo ay isang buong malaking mata. Ikaw ay maaaring ituring na halimaw at hindi tao. Again, mga kapatid, mga kaibigan, inihalimbawa, ininintulad ng church sa iisang katawan at merong iba't ibang bahagi at iba't iba ang gawain ng bawat bahagi ng katawan. There is real diversity. And we must embrace that diversity. Bakit? Sino ang gumawa noon? Ang banal na Espiritu. So hindi dapat gawin ni Brother Paul na lahat dito sa church dapat maging katulad ko kayo. No, dahil talagang magkakaiba tayo. Now, I'm not saying na mali yung sinabi ni Apostol Pablo, be ye as I am, follow me as I follow Christ. Again, ang sinasabi niya na pagsunod kay Kristo. Pero hindi ko dapat pilitin na ang bawat miyembro ay maging kapareho ko sa pagsasalita, kapareho ko sa mga gawa, paglilingkod, and so on. Dahil magkakaiba tayo ng kaloob na binigay ng Diyos. At kung ipipilit natin, ito ay ikakapahamak. Meron nga akong kwento, merong nagsulat na isang kwento na may nagtayo daw ng eskwelahan ng mga hayop sa gubat at tinipon ang mga hayop at nahan doon yung gansa, nahan doon yung usa, at nahan doon yung kangaroo, gamitin lang natin yung tatlo, at nahan doon din yung ibon, yung hawk o yung eagle. At lahat sila ay may mga subject. Ang problema, yung daw gansa ay mahusay ng maglangoy-langoy sa tubig, so hindi na siya nag-take ng swimming, nag-concentrate siya sa climbing. Ang problema, sa kakapilit niyang umakyat sa puno, nasira yung kanyang paa. Bumaba din ang grade niya sa swimming. At yun namang squirrel na napakahusay na umakyat sa puno, pinilit na mag-take ng course na swimming.
At dahil nagpilit-pilit siyang lumangoy, nakadevelop siya, nagkaroon ng depresya yung kanyang mga muscle, nagkaroon siya ng muscle tear. Ano nangyari? Naging mabagal na rin siya sa climbing. At yun namang isa, yung usa na mahusay na tumakbo, pinilit na lumipad. Pero hindi niya kaya at nagkabali-bali yung sungay niya. At dahil din doon, sa injury na yon, naging mabagal siya sa pagtakbo. At narito naman yung eagle. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Ayaw niya nang mag-aral. Again, ang punto ng kwento na yon, iba-iba ang disenyo. Hindi natin dapat ipilit. Ang dapat natin gawin ay alamin, ano ba ang pinagkaloob ng Diyos sa akin? Ano ba ang kakayahan na pinagkatiwala sa akin ng Diyos? Ano ba ang abilidad? Ano ba ang resources? Ano ba ang gifts na binigay sa akin ng Panginoon? At mula dito, tinignan natin, okay, may gifts ako, bahagi ako ng katawan, at ang goal, kailangan kong mag-function. Kailangan kong gumawa. Kailangan kong maglingkod. Again, ang sabi ng salita ng Panginoon, 1 Corinthians 12 verse 18, "But now hath God set the members, every one of them, in the body as it pleased Him." Hindi aksidente. Inilagay ng Diyos. Ang Diyos na nag-design ng diversity. Ito ang kalooban ng Diyos sa loob ng iglesia. Hindi tayo pare-pareho. Verse 19, "And if they were all one member, where will the body?" Kung puro iisang, halimbawa, buong kamay lang, walang katawan. Kung paa lang, wala rin katawan. Again, kapag ginawa nating uniform ang lahat, we lose the body. So we must embrace diversity. Pagdating sa verse 20 ng 1 Corinthians 12, sabi ni Pablo, "But now are they many members, yet, what? One body." At dito tayo matatapos sa point number 3. We must give solemn consideration of our unity. Yes, hindi na natin. May diversity. Iba-ibang kakayahan. Ang Diyos ang nagbigay ng iba't ibang kakayahan. Pero meron tayong pagkakaisa. Yes, nandun yung danger ng pride dahil pag-devalue ng iba at i-overestimate ang sarili dahil sa diversity. Pero we must have a solemn consideration of our unity. Ang sabi, balik tayo sa Romans chapter 12 verse 4, "For as we have many members in one body." Verse 5, "So we being many are what? One body in Christ." So many members, and sabi, "And everyone members of one another." Sorry. Binigyan din ni Apostol Pablo, we are one body in Christ. Our oneness, our unity is found in Christ. Itong pagiging diverse natin muli, hindi kalooban ng Diyos at hindi marapat na sa loob ng church, okay, magsama-sama lahat ng Tagalog, magsama-sama lahat ng Bisaya, magsama-sama lahat ng Kapampangan, at sa loob ng church ay merong kampo-kampo. No. We are one body. At ang ating pinaka-identification ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. We are one body in Christ. Maaari magkaiba tayo ng presidenteng binoto. Maaari magkaiba tayo ng team sa PBA o NBA. Maaari magkaiba tayo ng ulam na gusto. But we are one body in Christ. Maaari magkakaiba tayo ng upbringing, kultura na kinalakihan. But we are one body in Christ. We were brought together by the gospel. Ang sabi ng Ephesians 3 verse 6, excuse me po, that the Gentiles, excuse me po, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of the promise in Christ by the gospel.
So our primary uniting factor ay hindi yung ating kulay ng politika. Ang ating primary uniting factor ay hindi yung estado natin sa buhay o pinag-aralan natin. Ang primary uniting factor natin ay hindi kagaya yung mga taga-Corinth, hindi yung favorite preachers natin. Ang primary uniting factor natin ay hindi yung religious affiliation natin, Bible version na tangan natin, o church government na pinaniniwalaan natin. Ang primary uniting factor natin ay walang iba kung hindi si Kristo. Yes, there may be disagreements in secondary issues. But as long as we are united in the gospel, we are united in Christ. The gospel supersedes any differences or perceived differences among true believers. Now, I'm not saying, and I'm not calling for ecumenicalism, Ay, iisa lang naman daw. Again, marami sa ecumenical movement ay talagang magkakaiba. Iba ang ebanghelyo na pininiwalaan ng iba. But as long as we truly believe the gospel of the Lord Jesus Christ, and it is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, we are in one body. Pag-uusapan natin yung mga pagkakaiba, but we are in one body. Nirebuke ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Corinth dahil sa kanilang division. Ang sabi niya sa verse 12 ng 1 Corinthians chapter 1 verse 12, Now this I say that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, I am of Cephas, and I of Christ. And ang tanong ni Pablo ito sa verse number 13 is, Christ divided? And the answer is no. And so should the church should not be divided. Si Kristo ba ay hati-hati? No. Therefore, the church should not be divided. Ang ating uniting factor ay si Kristo. At ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 5 ng Romans chapter 12, So we being many are one body in Christ, and everyone members of one another. Mga kapatid, hindi lang kayo basta quote-unquote miyembro ng JCBC, hindi lang kayo basta miyembro ni Brother Paul, hindi lang tayo basta miyembro ng isang religious organization. We are members of one another. Magkakaduktong, magkakasama. Kaya nga ang sabi niya Apostol Pablo sa 1 Corinthians 12 verse 25, 1 Corinthians 12:25, that there should be no schism, there should be no division in the body, but that the members should have what? The same care one for another. Nagkasugat ka sa daliri mo sa kamay, lagyan mo ng band-aid. Nagkasugat ka sa daliri mo sa paa, hindi mo papansinin? Lilinisin mo rin at lalagyan mo rin ng band-aid. Same care. At ang sabi sa verse 26, and whether one member suffer, all the members suffer with it. Maniwala ka, kapag meron kang problema sa baga, hindi yung baga mo lang ang i-confine, ikaw buong tao i-confine. Magsasuffer ang buong katawan. Yes, you should work. So therefore, we should work to keep the unity. At ang pangunahing nagbabind sa atin ay hindi ang pangalang Baptist, kung hindi ang Ebanghelyo ni Kristo. And yes, mga kapatid, magkakaroon ng problema sa loob ng church. Bakit? Kasi may mga kasalanan pa rin nakatahan. Magkakaroon ng problema sa church. Bakit? Because there is diversity. At meron pa rin nakatahan na kasalanan, and we will sin against each other. We will disappoint each other. Pero ang aking pakiusap, mga kapatid, huwag natin ituring na parang fast food lang ang church. Disappoint ako dito sa branch na to.
Malamig. Malamig yung sinerve. Hindi na ako kabalik dito. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians 4 verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Ang sabi sa verse 2, with all what? Lowliness and meekness, with what? Long suffering, forbearing one another in love. Long suffering. May matyagang pagtitiis. May mahabang pagtitiis. At ang sabi sa verse 3, what? Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. We should endeavor to keep the unity. Yes, I know, may mga pagkakataon at listen, may mga lehitimong rason para umalis sa isang church. Meron. Pero I hope kung darating man doon, nagawa natin yung sinabi ng salita ng Diyos to endeavor. Kaya nating sabihin, sinikap ko, Brother Paul. Sinikap kong ingatan yung pagkakaisa, yung pagmamahala, nagtiis, nagbata, nag-ingat. Pag nagawa natin lahat ng yon, talagang hindi na kaya at hindi na pwede, siguro kailangan na nga maghiwalay. Yes, tayo ay maraming bahagi. But yes, tayo ay isang katawan. Yes, madidisappoint tayo sa isa't isa. Mga kapatid, pogi lang inyong pastor pero madidisappoint pa rin kayo. Tanungin niyo Sister Jonah. Nakapag-asawa siya ng pogi, nadidisappoint pa rin. Joke lang. Magkakasala tayo sa isa't isa. Pero magtitiisan tayo. Magpapatawaran tayo. At iingatan natin ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo. There's diversity. But we should maintain the unity. Sa biyaya ng Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Iniligtas mo kami ng iyong biyaya at salamat din po, O Diyos, sa iyong perpektong karunungan. Hindi mo lang kami iniligtas tapos iniwanan ko. Iniligtas mo kami at inilagay mo kami sa isang katawan. Niloob mo na ilagay kami sa isang lokal na iglesia. At nawa, Panginoon, bilang yung mga pinagsama-sama na pinagkalooban mo ng iba't ibang kaloob, iba't ibang kakayahan, tulungan mo kami na maging tapat na katiwala nito at magamit namin ito, maipaglingkod namin ito. Tulungan mo rin naman kami sa kabila ng aming mga pagkakaiba-iba ay mapanatili ang pagkakaisa namin sa Ebanghelyo ni Kristo bilang isang iglesia. Salamat po sa iyong mga katotohanan. Ingatan mo po, Panginoon, ang bawat mananampalataya at patuloy kang maitaas sa aming mga buhay. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.